Di ba may Dunkin Donut dyan pagbaba ng escalator? Tatlo kami nasa pila ako. Yung una, may babae sa likod ko, tapos sa likod ng babae, merong magjowa, mag-boyfriend. Di ba meron silang bundle, 2 dosena, minsan mas mura. So ang ginagawa ko pag bumibili ako, usually 1 dosena, basta maraming Boston cream, tapos yung isa, assorted. Yun yung plano ko, bibili ng Boston cream. Kaso pagdating ko doon, nakita ko doon sa estante, 6 na lang yung Boston cream. So ako talaga parang, ay, 6 na lang. Sayang naman. Eto ang plano ko, sabi ko, kukunin ko na yung 6. However, bago ko sabihin yung order ko, narinig ko yung magjowa sa likuran. Sabi ng babae dun sa lalaki, uy, love, uy, may 6 pa na Boston cream, oh. So alam mo yun, ang ganda ng plano ko eh. Di ba, tapos parang binubulungan ka ng konsensya mo dun. Wag mong kunin lahat. Pero in reality, I have all the right to get it all. Nauna ako sa pila, sana binilisan mo. A part of me, talagang iniisip ko naglalaban yung puso at isip ko. Tsaka yung Holy Spirit sa akin. Parang gusto ko nang kunin lahat. Pero naalala ko, galing ko ng feast at ako yung feast builder dito. Tapos ang toko, generosity. Di ba? So ako talaga, sige na nga. Nanalo ang Holy Spirit. So sabi ko dun sa Ale, Ma'am, 2 Boston cream para may matira pa dun sa mga nasa likod ko. And take note, narinig naming 2 ako tsaka yung likod ko, yung hinaing nung pangatlo. Eto na, binayaran ko, pagkabayad ko, eto na, umorder yung nasa likod kong babae. Sabi nung babae, Miss, kunin ko na lahat ng Boston cream. Na-shock ako. Si Satanas na-shock. Talagang sabi ni Satanas, grabe, madamot ako, pero mas madamot pa to, ha? Talagang nanlaki yung mata ni Satanas, eh. Ako, shock na shock din. Sabi ko, wow, nagparaya ako. Sana ikaw din. Narinig mo naman, hindi ka naman bingi, di ba? Narinig mo. Pero alam nyo, talagang walang pakialam yung Ali, binayaran, umalis. Siguro kaya niya binilisan kasi nagigilty siya, eh. Pero wala siyang pakialam. Nung o-order na yung magjowa, ako shock pa rin talaga ako eh. Talagang hindi ko makapaniwala sa kadamutan nun eh. Maya-maya, lumabas yung isang crew ng Dunkin Donuts galing dun sa kwarto. Merong dalang isang tray, punong-puno ng Boston cream. Alam nyo, nung lumabas, grabe yung ngiti nung magjowa. Talaga halos mayak na! Kala mo nag-propose yung boyfriend eh. Pero alam nyo, tuwan-tuwa din ako. Bakit pumila ako ulit, bumili ako ulit? Ganun si Lord. Generosity opens you to receive more of what God has in store for you. Buti na lang, hindi ako maramot. Kasi kung kinuha ko lahat yun, nakakuha ko ng 6. Pero buti na lang, hindi. Otherwise, hindi ko makikita na pwede pa pala ako order na mas marami. That's what God wants from us. To receive instead of to take. Wala yung ginawa kong pagbibigay at pagpaparaya sa mga donut, kasi napakaliit na bagay lang noon kumpara saan? Sa ginawa ni Jesus sa krus. He was there in heaven. He was not afraid to give up His divine glory for a human body. Si Lord, He was sitting in His heavenly home. He relinquished it for a carpenter's bahay kubo. Ang liit ng bahay niya dito sa mundong ito. Si Lord, He was sitting gloriously on His throne. And He exchanged that for a smelly manger, punong-puno ng ipot ng mga hayop, dun siya pinanganak. And here's the kicker. God was not even afraid to give up His life for you. 2 Corinthians 8 verse 9 says, For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, so that you, through His poverty, might become rich.